Guardian Ghost. Hi admin at mga kapwa ko readers dito sa Spookify. Avid reader na ako since nung bago pa lang ang page nyo, so I just want to share my experience. So here it goes. Dalawa na lang kaming magkasama sa buhay ng mama ko. At nung June lang nang pumunta siya sa Singapore para mamasukan. So, ako na lang mag-isa sa bahay. Likas na sa akin ang pagkahilig sa katatakutan. At dahil nga sa mag-isa na lang ako sa buhay, nandun na minsan ay tinatakot ko ang sarili ko. Sa bahay na to na ako lumaki. At wala pa kaming anumang kababalaghang na experience dito maski si mama. Pero sa loob ng 3 months na pag-iisa ko sa bahay, di ko ine-expect na dun pa ako makakakita. Unang beses. Binigyan ako ng tuta ng tita ko para may libangan naman daw ako sa bahay. Isang gabi habang nagpapahinga na ako, sa kwarto narinig ko malakas na umiiyak si Yumi. Yun yung pangalan ng tuta ko sa sala. Tumayo ako at pumunta sa sala. Binuksan ko ang ilaw at kinakausap ko siya. Di ako baliw ha? Pero di ba minsan kinakausap rin natin na parang tao ang mga alaga natin? Hinimas-himas ko siya sa ulo at pinatay ko na ulit ang ilaw sa sala. Nang shit! Nakita ko may nakaupo sa sofa namin. Di ko makita ang mukha dahil patay nga ang ilaw pero dahil sa silhouette niya na parang may mahabang buhok, alam kong babae. Pero na lang kung nakatalukbong ang multo. Dali-dali binuhat ko si Yumi at dinala ko sa kwarto. Doon ko na rin siya pinatulog. Kinabukasan nagising na lang ako sa katok ng tito ko sa pinto namin. May nahuli daw silang malaking sawa. Galing daw yun sa kisame ng bahay namin sa sala. Sobrang thankful ako nun. At di ko pinatulog si Yumi sa sala, kundi baka nakain na siya ng sawa. Pangalawang beses. 2:00 na ng madaling araw, nagising ako dahil naiihi na ako. Bumangon ako para mag-CR pero di ko pa binubuksan ang ilaw sa kusina. Madadaanan mo muna kasi ang kusina bago ka makapuntang CR. Nakita ko na naman ang silhouette na babaeng multo. Malapit sa pinto ng CR, napamura na lang ako at bumalik sa kwarto. Umurong ang ihi ko mga bes. Kinabukasan, pagpunta ko ng CR, nakita kong tanggal na ang iilang jealousy sa bandang taas ng CR namin at may mga bakas din ng tsinelas na may putik sa lapag. Sabi ng tito ko ay may pumasok daw na sigurong magnanakaw dun pero di nakapasok dahil nakalak yung pinto. Naka-double lock po kasi ang lock door namin. Meron sa loob, meron sa labas ng CR. Napag-isip-isip ko, nabuti hindi ako natuloy mag-CR nung nagising ako ng madaling araw, kundi baka naabutan ko pang magnanakaw. Pangatlong beses, mga 11 PM na yon, nang mag-text ang dalawang kaibigan ko na gumimik daw kami. Di ako pala gimik pero chance ko na to. Chance ko na yun dahil mag-iisa lang ako sa bahay at walang magbabawal sa akin. Nagbihis na ako noon at pagdating ko sa sala, bubuksan ko na ang ilaw. Nakita ko na naman ang silhouette ng babae sa pintuan. Parang ayaw niya akong paalisin. Bumalik ako sa kwarto at tinext ang mga kaibigan ko na biglang sumama ang pakiramdam ko at di na lang ako sasama. Kinabukasan nalaman kong na-hold up pala ang dalawang kaibigan ko pagkagaling nila sa gimikan. Di ko alam kung sino yung babaeng nakikita ko sa dilim pero isa lang ang nasisiguro ko. Mabait siya. Although tinatakot niya man ako, nilalayo naman niya ako sa kapahamakan. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!